Dala ng ulan, ang bahang umaanon sa sangkatauhan, kasabay din nito ang pagbugso ng iba't ibang uri ng sakit. Saksi ang mga nangyayaring ito sa munting barangay dito sa Salungsod ng San Juan sa Salapan. Halina't samahan niyo ako at tutukan ang kalagayan ng barangay Salapan sa mga panahong dumadanak ang tubig mula sa langit. Ano ang mga naging karanasan mo nung nakaraang baha? Nung mga nakaraang baha po is palaging nakakatakot since yung ulan pa lang malalaman mo na may baba. Pero thankful kami kasi dito sa barangay namin palagi may mga naglilinis, may mga street sweepers. Tsaka every Monday, Wednesday, Friday, pati Sunday merong nangongolekta ng basura. So, bihira na maging issue yung mga kalat na basura, yung sa mga nasa estero, kung saan. Kaya ngayon medyo kampante na kami na madali na pamumuhay kasi pag umuulan di mo na kailangan mag-alala kung babaha ba o hindi. Siyempre, natakot, tapos kinabahan kasi nga laki ng tubig. Halos papunta sa second floor na eh. Mga gamit namin nasa second floor na. Kasi hindi tumitigil yung ulan, lakas-lakas. Siyempre, natatakot din. Baka maano kami sa bahay, stuck kami. Karanasan, ako, mahirap. Biglaan ng tubig. Mahirap ang binabahan. Una, paglilinis. Pag ganyang mga nag-uulan, nakakatakot. Buti nga ngayon, hindi na umaapaw ang ilog. Makakayanan pa ng pumping. Pero last year, nako, grabe. Nagpas tao. Dito pala yun, ha? Yung lugar na to. Narito tayo ngayon sa barangay ng Salapan kung saan eksklusibo namin nakapanayam ang isang kagawad mula sa dito na nagngangalang Victor Patricio. Mayroon po bang kasalukuyang sistema o infrastruktura na isinasagawa laban sa pagbaha dito? Kung meron po, sapat na po ba ito? Para sa akin, yung infrastruktura namin sapat naman dahil unang-una hindi binaha ang barangay Salapan. Dahil ang pumping station namin dito, 4. Ready sa lahat ng oras. Pati yung sheet pile natin, although meron ilang lugar na may butas, pero naaagapan naman namin sa tulong ng pumping station. At ang council naman, at sa pangunguna ni Cap Aitioso, yung council naman naka-ready lahat. Hindi lang ang council, ang bird, fire, buong staff ng Barangay Salapan naka-ready para kung sakaling bahain, at least maabisuhan namin sila at mailikas namin sila sa tamang lugar na paglalagyan nila. Okay, maraming salamat po. So sa pangalawa po naming tanong, paano po binubuo at pinapaalam sa mga mamamayan o ang mga plano sa paglikas? Ano po ang mga hamon ang kinakaharap nyo sa pagpapatupad ng sapilitang paglikas? Unang-una, meron kami markings about din sa water level. Pati 24 hours kami pag may bagyo, naka-monitor. Kaya pag alam naming medyo critical na ang tubig, nag-a-announce na kami sa PA system namin. At ganun din sa social media. Number 1 kasi yan eh, yung social media. At least para malaman ng mga constituent namin na tumataas na yung tubig. Kaya pag nag-declare kami ng forced evacuation, naka-ready na rin yung mga tao. Ibig sabihin, hindi na namin hinihintay na tumaas pa ang tubig bago kami mag-declare ng forced evacuation. Kasi napakahirap, napakalaki ng barangay namin. Kaya pag nag-declare kami ng forced evacuation, lahat ng barangay staff, lahat ng buong empleyado ng Barangay Salapan, pinupuntahan na namin ang mga dapat na ilikas, lalong-lalo na sa mga mabababang lugar, yung mga unang binaba. Ayun ang inuuna namin. Ganyan kami ka-ready rito. 24/7 nakamonitor kami sa CCTV namin at ginagamitan namin ang PA system para malaman ng mga constituent namin kung gaano nakataas ang water level sa San Juan River at kung papasok na rito sa ating barangay. Okay po.
So maraming salamat po. So sa pangatlo po naming tanong, paano po ninyo sinisiguradong may sapat na pondo at kagamitan para sa mga relief operations tuwing may baha? Kasi meron naman kami talaga yung budget sa disaster. Unang-una, bago pa lang dumating ang bagyo, nagpo-purchase na kami ng mga bigas. Ayun ang importante, bigas, dilata, noodles, para kung sakasakaling bumagyo, meron kaming may ipapakain sa mga dinala sa evacuation center. Kasi sa totoo lang, pagbaha, medyo wala ng tindahan. Halos sarado na lahat. Kaya inuuna namin ang security ng pagkain ng lahat ng lilikas sa evacuation center para kung sakaling tumagal ang tubig, hindi rin sila magugutom. Diba? Ayun. Okay, maraming salamat po, Kagawad. So, yun lang po. Ngayon ating nasaksihan ang kalagayan ng Salapan kung saan nalaman natin ang kanilang panig. Naway magsilbi itong panawagan sa karamihan. Kaya ako si Tadeusz Garcia, naghahatid ng katotohanan mula sa Wanderers na bumaboses. Bawat mamamayan magtutulungan upang bahay mapigilan para sa sambayan ng ikasisiyan ng Juan.